Today ang ating pong pag-usapan tungkol po sa salitang Biblia. Ano nga ba ang salitang Biblia? Ang salitang Biblia po guys, galing po yan sa salitang Grego. Ibig sabihin, mga libro, books. Katunayan na ang ibig sabihin ng Biblia ay books. Lagay natin sa screen. Ayan po, mababasa po natin sa baba, Biblia meaning books. Kung ang salitang Biblia, ibig sabihin, mga libro, mga aklat. Ngayon, sa panahon ni Moises, meron ng Biblia. Biblia meaning books. O may mga aklat na po sa panahon ni Moises. Ano po ang patunay po natin? Ebidensya natin, ilagay natin sa screen. Genesis. Book yan, di ba? Genesis, isinulat noon 1,500 yan BC. Sinulat yan sa bundok Sinai. Para maging Biblia yan, kasi siyempre book lang yan, di ba? Genesis. Libro yan, di ba? Kung kukuha tayo sa salitang Greek, tawag yan na Biblion, book. Ngayon, para maging Biblia yan, maging plural, ilagay natin sa screen ang Leviticus. Ayan, Leviticus. Oh. Plural na. Anong tawag dyan? Biblia. Oh, ilagay pa natin yung isa pang another aklat ni Moises. Exodus. Ilagay natin yung Exodus. Diba? Yung Exodus. Oh, ilagay natin yung number. Oh, aklat ni Moises yan. Ilagay din natin yung panglimang aklat ni Moises. Yung Book of Deuteronomy. Oh. Ngayon, 5 aklat na yan. Kukunin natin sa salitang Grego yan. Anong tawag dyan? In short, Biblia. Sa panahon pa ni Moises, may Biblia na. Kasi si Moises po, mayroon pong 5 aklat. Yung pong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka Deuteronomy. Equal Bible, Biblia. Lagay natin sa screen yung ebidensya na Biblia means books. Books yan, di ba? Plural. 5 books meaning Biblia. Nakuha nyo po ang punto ko. Nagets nyo po. Talinuhan nyo. Kung ang Biblia ay mga aklat, tama po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy Kapitulo 3, versikulo 15. Na yung Old Testament na-compile na, no? Sa panahon pa nung nagkatawang-tawang ating Panginoong Jesucristo. Kasi iningatan po yan ng mga manunulat. Diba? Yung ating Panginoong Jesucristo, yung nasa lupa siya, binasa niya yung mga aklat. Mga aklat ni Daniel, aklat ni Isaias, etc. etc. So ngayon, ano ba talaga ang punto ko? Ang punto ko po, nasa panahon ni Moises, meron na pong Biblia. Na ibig sabihin ng Biblia, mga aklat. Alin yung mga aklat? Sa panahon ni Moises, yung Biblia, Genesis. Para maging plural po yung Genesis, dagdagan natin isang aklat, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Equal Biblia. Oh, di ba? Nakuha niyo po, nag-gets niyo po. Na-compile na po 'yan sa panahon ni Kristo at sa panahon ng mga apostol. Yung Old Testament. Yung New Testament naman, noong yung aklat ni Mateo, ilagay natin sa screen, 41 AD. Mula sa 41 AD hanggang sa panahon ng ating apostol na si Juan, kasi last na tuklasan ng mga archaeologists, yung pong aklat ng Revelation at aklat ng The Book of John.
Sinulat ang Revelation noong 96 AD at ang John 98 AD. Yun. Mula sa 41 AD at saka sa 98 AD, nagkaroon na po ng compiling o na-compile na po yung Biblia. No? Na isinulat naman ng mga apostol sa high animal, sa balat ng hayop. No? Ngayon, na-preserve siya hanggang ngayon. Meron pong mga matatandang tipan po sa Biblia. Ilagay po natin. Yan pong 10 na oldest manuscripts of the Bible. Yan po yung pinakamatandang tipan sa bagong tipan. Yan pong 10 na yan. Ngayon, wala na pong mas matanda pa sa Biblia. Nung lumitaw po ang si Constantine, tapos gumawa po siya ng grupo. Yung grupo na yun yung Catholic Church, yung pong Roman Catholicism. Ngayon, yung mga pari, after ilang taon nang nakalipas, yung mga pari, bumuo po sila ng libro. Nalabas na sa Biblia. No, bumuo sila yung tinatawag nilang Katisismo, Catholic Church. Ilagay po natin sa screen. Ayan po. No. Ang Biblia po hindi na nagkukulang. Kompleto na po ang Biblia pagdating po sa kaligtasan, sa assurance of salvation. Ligtas na po tayo sa Ebanghelyo ng Diyos o Ebanghelyo ni Kristo. Mababasa po yan sa Roma 1:16. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grigo. Very clear na sapat na po ang Ebanghelyo ng Diyos na sa ikaliligtas natin. No? Meron pa pong isa niyan na si Pablo pa rin ang nagsulat na proof na sapat na po ang Ebanghelyo. Ebanghelyo ni Kristo, Ebanghelyo ng Diyos. Babasa po natin sa 1 Korinto Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. Ngayoy, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na sa inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Confirm po na sapat na po ang ipinangaral ng ating mga apostol, yung Ebanghelyo. No? Yung Ebanghelyo po. Maliban na kung mananampalataya ka ng walang kabuluhan. Alin ba yung mga walang kabuluhan? Yung mga feeble, yung mga feebles, yung mga kathang isip, kagaya ng mga aral ng Katoliko, aral ng Sabadista, aral ng mga iba't ibang reliyon. Wala na pong mas matanda sa Biblia. Ngayon, lumitaw yung Catholicism at saka yung Muslim. Pero bago pa lumitaw ang Roman Catholicism at Muslim, marami na pong reliyon na nagsilitaw sa sanglibutan noon. Ilagay natin sa screen. Nagsilitaw na po ang Hindu. Pero mas nauna po ang reliyon ng mga Hudyo. Kasi nagsulat na po si Moises noong panahong 1,500. Lumitaw pa lang yung Hindu 1,500 BC. Kasi ang bilang kasi sa BC, mula sa taas pababa, na isinulat ang Genesis 1,500 plus BC. Lumitaw naman yung
Hindu, 1500 BC. Dinaw ng Hudyo. Reliyon ni Moises yon, yung iglesia sa ilang. Kasi isinulat ni Moises ang Genesis doon sa ilang eh. So may kapisanan na doon sa iglesia sa ilang ang tawag. Katunayan, mga na tinatawag ni Pablo sa Hebreo 12:24, yung mga panganay na nangatala sa langit. Church of the Firstborn tawag, no? Ngayon, lumitaw ang Hindu. Tapos, lumitaw pa yan, lagay natin sa screen, lumitaw yung Buddhism, napainas na una sa Buddhism, hanggang na lumitaw yung Catholic Church, no? Roman Catholicism. Tapos, sa 610 AD, lumitaw si Muhammad. Nagbuo din ng grupo. Ang grupo niya, yung tinawag niyang Muslim. Tapos, si Martin Luther, lumitaw noong 1500, no? AD. So, dito lang po tayo magtatapos, guys.